Agila ka sa laya, pagpasok mo sa bilibid, sisiw ka ulit. Iba nga, nagiging balut ulit eh. Yun daw ang pintuan ng impyerno. Nag-utos nga sa amin na dagdagan ko raw ng 200 milyong dolyar. Doon nag-umpisa trouble ng buhay ko nung nangahas akong tumanggi. Ang bawi naman sa akin, kung ano-anong pinafile na kaso sa akin. Pagbawal na media, talo na yun. We were guilty beyond reasonable doubt na nag-isip kaming gumawa ng masama. May mga tao ko ron na nagnakaw lang ng buko, 1 taon bawat bukong ninakaw niya. Hindi lang pala pang pelikula to. Totoong buhay pala talaga to. Nagsumikap talaga ako maging patas, maging tapat sa bayan ko. Tapos ako yung mga karating doon. Pananampalataya ako, siya na lang kakapitan mo. Very few people really understand. May sariling batas ang bilangguan. Yung panahon na may tumakbong daga sa mukha ko. Ang panahon na yung galit na ako sa Diyos. Kung hindi ako dumaan sa ganong pagsubok, I will come out of that place broken. May masisentensyan dyan, yung mga maliliit. Pero malalaking isda, malaya. Pero nga ako nung kasama, bumili siya ng cellphone na napuntahan siya kasi raw yung nabili niyang telepono nakaw. 7 taon. Ngayon, nagpagawa lang ng Arco, welcome. Hindi raw nabid ng tama, kulong. Pag kinumpara mo yung mga yon, samantala ito nga, sweldo lahat. Wala pa akong nakitang dilim na hindi napigilan ng liwanag. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Panghawakan yung pag-asa na yan, panghawakan yung pananampalataya na yan. Kaya tapusin tong kadiliman na to sa kasaysayan natin. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! So, magandang hapon. Hapon kami ngayon sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ako si Jun Lusada, dun sa mga bata na less than 35 years old na hindi pa ako kilala. Ako ay isang dating empleyado ng gobyerno, isa akong inenyero, isa akong electronics and communications engineer. At ako yung whistleblower sa isang malaking skandalo noong panahon ng 2008 sa administrasyon ng Arroyo administration. That was like about 17 years ago na. Matagal na rin. No? So, yung skandalo na kinasangkutan ko noon, ako sa naging whistleblower, ang tawag doon, kumbaga mas kilala siya sa pangalan na title na NBN-ZTE. Yung NBN na yun, yun ay ibig sabihin National Broadband Network. Yun sana yung isang proyekto ng, kumbaga, isang pangbansang proyekto na ang layunin nun ay maglagay o lagyan ng internet lahat ng mga public tsaka private, but first public na elementary at high school, no? Kasi nung panahon na yon, nung pinaplano yun, mga 2000, early 2000, alam na namin na darating yung punto ng mundo na yun nga lahat ng magmula edukasyon, negosyo, finance, banking, medisina will be done digitally. At kumbaga yun ang naisip natin na yun ang pinakamagandang paraan na ma-prepare yung generation na to ngayon. Ito mga Gen Z, even part of the millennials, yung mga susunod na Gen Alpha na to be part, hindi lang user, hindi lang consumer ng, kumbaga, ng digital goods, pero kundi mga creator talaga, mga may-ari sila, maging may-ari sila nung panahon na yan, no? Unlike, so yun. So I don't want to get ahead of myself. Hindi nga natuloy yung yung NBN na yon dahil sa napakalaking skandalo yon. At wala na rin nangahas pa na sundan yon kasi nga ang laking proyekto nun. So pag nakikita sa akin, siguro ngayon masasabi ko lang na ang isang pinakamalaking frustration ko sa buhay
na ngayon na nakita na namin, dumating na yung panahon na pinaghahandaan sana namin na ito na, the digital era na, the digital age. Pero yung mga Pilipino, hindi sila may-ari. Mga consumer pa rin sila o empleyado pa rin sila. Kaya halos lahat ng mga sikat na app ngayon sa Pilipinas ay karamihan gawa ng banyaga. As in, yan ang siguro isa sa pinakamasakit para sa kalooban ko na dahil lang sa greed o kasakamihan ng ilang tao, hindi lang isa, pero ang daming henerasyon ng Pilipino na apektuhan dahil lang sa kasakiman nila. Mga gaano po ba kalaki yung nakuha, ganun? Para mas maintindihan ng mga tao. Para maintindihan ng taong bayan, yung pilot kasi, katulad nga pinapaliwanag ko sa inyo kanina, ang mga pambansang programa naman, bago mo yan larga ng buo, kailan ka munang tumawag na gumawa ng pilot, no? Yung pilot project noon, para sa 2 riyon, $129 million lang naman talaga yun eh. Tapos nga, yung mga nanunungkulan o yung nung panahon na yon, nag-utos nga sa amin na dagdagan ko raw ng $200 milyong. So yun, kumbaga doon nag-umpisa trouble ng buhay ko nung nangahas akong tumanggi na hindi pwede, bubukol yan. No, kaya sabi ko nga rin sa kanila, o kaya yung mga bata na hindi familiar doon, kaya pag nag-google sila ng moderate the greed, makikita nila mukha ko ron. Kasi nang sinabi nga namin sa kanila no, na moderate the greed lang. Wag, kumbaga, yung bawasan lang konti yung pagkaswapang ba. Yung pala, yung isa sa natutunan ko ngayong senior citizen na ako, hindi pala pwedeng bawasan ng pagkaswapang. Swapang nga eh. Di ba? O ganid nga eh. Kaya ka pala tinawag na ganid kasi hindi ka marunong magbawa. Kumbaga, magminor. So, sayang. Pero, sana, pagkalooban tayo ng Panginoon ng pagkakataon na kumbaga maituwid pa rin yan. So yung ano po na yun, ayun po yung nag-cause sa inyo na para mag-whistleblow, na sabihin yung mga nangyayari sa likod ng kortina, ganun po. Oo, kasi alam ko yung potential nun eh. Alam ko yung pwedeng mangyari na pagka yung mga kabataang Pilipino, kasi nandun nga ako kasi sa industriyang yun eh. Alam ko yung kakayahan namin ng mga technical na tao sa sa larangan na yan. And I can just imagine kung ano yung pwedeng gawin ng mga kabataang Pilipino rin. Kasi ang digital economy, creative economy yan eh. At isa yan sa pinagkaloob ng Panginoon sa lahing Pilipino, yung pagiging creative eh. Hindi tayo magagaling ng mga mekaniko, hindi tayo magagaling ng mga pero magaling tayo sa musika, sa arts, di ba? So yan nga, creative economy yan sa paggawa ng content. So, yun na yun. Yun na yung pagkakataon na alam ko na, eto na. Kumbaga, kung ilang siglo, ilang centuries na tayong api-api-apihan lang para sa akin. At saka excited ko na, kumbaga, maipanganganak. Yun na ito. Ito na yung bagong generation na finally, kumbaga, maiiba na yung kasi kami yung mga yung henerasyon ko, kami pa yung mga dumaan ng EDSA 1 saka EDSA 2 eh. Nakita pa namin yon. At noon, pag after nung EDSA 1, kasi nga, professional lang ako. Pag nag-abroad ako, makita pa lang passport ko na Pilipino, talaga namang grabe ang babatiin ka ron ng mga immigration office. So, naranasan ko yun eh. Yung maging proud ka sa passport mo, sa pagiging Pilipino mo eh. So, and I want to other people, other Filipinos, next generation to experience that. Na hindi nga pag nakita passport mo Pilipino, itatabi ka muna. Di ba? So, yun na kaya ako nag-whistleblower. Kasi, yun na nga sa ilang $100 milyon, ilang pong bilyong piso, ilang daang bilyong piso,
yung kinabukasan ng bayan mo, ipagpapalit mo, yun ang di ko talaga matanggap. So, yeah, kaya nagsabi ako ng totoo. Yan po ba yung pinaka naging main cause kaya po kayo sinintensyahan? Oo. Noon kasi yung mga, inalagaan ako ng simbahan. Mga madre, mga kaparian, ganon. So, ang bawi naman sa akin ng Estado, ng gobyerno, kung ano-anong pinafile na kaso sa akin. Biro ko nga nun, wala lang. Pagnanakaw, pagsisinungaling, kung ano-ano. Wala na lang akong kaso nun. Kasi nga, puro madre, pag tiningnan mo yung picture ko nung panahon, laging kasama ko mga madre. Kaya siguro kaya yun lang kaso daw, di ako sinampaan. So, kung ano-anong kaso, nadi-dismiss naman, karamihan, pero may isang kaso, yun nga sabi ko na, di ba, katulad sabi ko sa inyo kanina, na nakikita ko sarili ko sa yung mga nandyan ngayon sa Senado, at yung mga politiko, bakit ganun? Ba't sinasabi ng politiko na, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Tapusin na yung mga senado na yan, sarsuela lang yan, drama lang yan. Kung talaga may alam kayo, kasuhan nyo ako sa korte. Alam ko ba't ganun ang tindig nila. Kasi kasi puro kami taga-gobyerno, ang hahawak na kaso niyan, hindi naman Regional Trial Court, hindi Court of Appeals, diretso sa Sandigan Bayan yan. Pag sinampahan ng ombudsman yan, diretso na sa Sandigan Bayan yan. At sa mga korte naman, bawal na media. At doon, pag bawal na media, talo na yon. Talo na katotohanan sa korte natin. No? Kasi yun na nga, kahit ano pang katotohanan ng ilahad mo ron. Pakita mo, ebidensya, gano'n, lahat. Itong mga text sa akin, gano'n. Pag tinanong ka, nakita mo ba na tinanggap niya yung pera? Talaga namang isipin mo, 6 na taon yun, na gano'n, na bakbakan sa korte. Sa dulo, yun nga, pag tinanong ka ng gano'n, tinanong kami, nakita mo ba na tumanggap sila ng pera? Hindi. Talaga naman di namin nakita, di ko naman nakita. O kung di mo nakita, meron ka man lang bang patunay na tinanggap niya? Hindi. So after 6 years, nagkatapusan kami, lahat ng mga nagnakaw sa gobyerno, naabsuelto sila lahat. Kasi nga, ang ruling nung justices, kasi 3 sila, na insufficient yung ebidensyang pinakita namin to prove guilt beyond reasonable doubt. Ganun yun, isipin mo yun. Dapat guilt beyond reasonable doubt. Alright, kasi testigo ko sa 3 kaso ng gobyerno eh. So, nandun ako sa bench ng mga testigo. Pagkatapos nun, nilipat lang naman ako doon sa kabila. Ako naman akusado. Ako naman, nung natapos after 6 na taon, nasintensyahan naman kami, dahil daw napatunayan ng mga West, kumbaga, we were guilty beyond reasonable doubt, na nag-isip kaming gumawa ng masama. Kaya nga sasabi ko na hindi lang naman to haka-haka na kwento ni ganun. Hindi. Ito mismong karanasan namin at pinagdusahan namin tong ganitong baluktot na sistema ng ating mga korte. Nung sinintensyahan na po kayo, ano pong naramdaman nyo nung time na po? Sa totoo lang, wala kasi siguro I was expecting it already. No? Hindi nga sa akin makatingin yung mga West eh. I was looking at them directly at their eyes. Nobody, even the one reading yung sentensya ko, cannot even look at me. So, kaya dyan mo na makikita talaga dito makikita na ang batas sa Pilipinas ay batas ng may pera at ng nasa kapangyarihan. Kawawa ang ordinaryong Pilipino. And I can say that, pagka siguro mamaya, pag nakarating na tayo sa buhay ko sa bilib, may mga tao ko ron na nagnakaw lang ng buko, 1 taon bawat bukong ninakaw niya. So, anong naramdaman ko? Kumbaga dun, yung mga nababasa-basa natin o nakikita natin dahil sa pelikula ni na Fernando po,
na mga corrupt yung mga ganon, di ba? Na yung corrupt, siyang may hawak ng ng mga justice, ganon. Parang art or life imitated art. Nakita ko na yun. Na parang, putya, hindi lang pala pang pelikula to. Totoong buhay pala talaga to. Nung pinasok na po kayo, sir, ano po yung pinaka naging first impression nyo dun sa loob po? Ang tawag kasi ron sa RDC, may biruan yung mga una ron, yun daw ang pintuan ng impyerno, no? Kasi nga, nag-surrender kami sa NBI, wala pa sa linggo, pinasok na kami sa Bilibid. So, I was not ready sa magiging buhay ko. Na, yun nga, may-ari naman ako ng kumpanya, nagsumikap talaga ako maging patas, maging tapat sa bayan ko, magmahal ng kapwa ko. Tapos ako yung mga karating doon. Hindi siya parang doon na talaga pananampalataya ako, siya na lang kakapitan mo. Siguro yun ang masasabi ko na nga pagpasok namin doon ng kapatid ko, kasi sinama pa kapatid ko na, oh Lord, nasa kamay mo na kami. Doon yung kasi wala siguro kung masasabi isang tao na magsasabi na handa ako, kumbaga, pagpasok ko sa Bilibid. Kaya nga may biruan doon na kung agila ka sa laya, pagpasok mo sa Bilibid, o kahit sa jail mo, pagpasok mo sa Bilibid, sisiw ka ulit. Iba nga, nagiging balut ulit eh. Halimbawa, cobra ka o sawa ka sa laya o sawa ka sa jail, doon sa provincial jail mo. Pagdating mo ng Bilibid, bulati ka na naman eh. Ibang mundo yun. So, Ano po ba yung environment po doon? Pwede niyo po bang i-describe po sa amin? Ano po yung mga usual na nakikita niyo? natural. It's an angry place, no? Siyempre, lahat ng marami ron, galit sa lipunan, galit sa Panginoon Diyos, galit sa kapwa-tao. Yun, natural. Yun ang mangingibabaw talagang environment doon, di ba? Totoo po ba yun, sir? Sorry po, no? Yung mga nakikita po namin sa mga pelikula, yung mga nagkakagulo, yung bigla na lang nagkaaway si ganito dyan, wala naman. Oo naman, oo. So, ganun talaga. No? Kasi kahit mga tuta na ilagay mo sa isang maliit na kulungan, konting magkakagatan yan eh, di ba? Mga tao pa, no? So totoo naman 'yon, no? Siguro, how shall I put it? Para siyang napakaganda naman ng tanong mong 'yan. Para siya sa universe na that exists, that very few people really understand or will ever understand. May sariling batas ang bilangguan. No? At ang batas sa bilangguan, sinusunod talaga. No? Kasi pagka sumuway ka sa batas na yon, pwedeng ikapahamak mo yan. No? So, para siyang maliit na Pilipinas. merong mga grupo na daming pera. Di ba? Meron namang grupo na mamamatay sa gutom. So, para siyang maliit na Pilipinas na kinumpres mo sa ilang ektarya o ilang building lang para sa isang Pilipinas. So, yun na masasabi ko, no? Isa siyang lugar na you do not wish upon anyone. Kahit siguro sa mga kalaban ko. Kasi wala naman talaga akong tinuturing na kalaban, pero yung mga tinuturing akong kalaban,
Siguro kahit para sa kanila, mabigat yun. Oo, bigat talaga. Nanibago po ba kayo, sir? Kasi di ba ang Ah, mga natanong ko po dati ng mga ex-convict po, ang sinasabi nila sa bilibid po is usually yung pumapasok may mga tatakda, ganun po. Kumbaga hardened ano na po sila. Ano criminal. pong Totoo yan. Siguro yung naninibago is an understatement. Parang nga sa akin, para ako nilipat sa ibang universe. Parang wala ka na sa mundo, wala ka sa Pilipinas. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito po sir, matanong ko lang po. Since yun nga po nabanggit ko po yung mga tatak-tatak. Kayo po ba is sumali po sa mga wala. Ang tawag sa amin, kuwerna. Kasi 15 sila ron na pangkat. Hindi naman. Respeto naman nila kami. Kaya mabuti na lang na yung mga karamihang commander, siyempre may edad na rin. So kilala ako. Kaya sabihin nila, si Mr. Lusada, nasabihin lang sa mga bata niyo, kilala niyo ba to si Mr. Lusada? Matapang to. Ganon. So kahit pa paano, walang nangahas na ano ron. Walang nangahas na ika nga gumawa ng masama. May mga mag-attempt pero mga bata lang yun na ano. So, ano siya, ganito ko lang siguro sabihin yung ano ko sa bilibid, no? Dumating ako sa punto na, siyempre galit ka, naawa ko sa sarili ko. Siguro sa pwede ko sabihin na, halos magalit na rin ako sa Panginoon noon, no? Until that experience na, itong boses, andun ako sa chapel, isang boses, umiiyak ako. At sinabi nga nung Kristo na, tingnan mo ako. Parang makita mo yung Kristo na nakabayubay doon. Ganun. Kasi niya, ako, kaya kong bumuhay ng patay, kaya kong magpagaling ng, makapagpakita ng bulag, makapagpalakad ng lumpo, lahat na kaya kong utusan ng bagyo na tumigil, para pakainin ng maraming gutom. Pero tingnan mo ako. Sugat-sugat. Binatukan ako, dinuraan ako, pinaglaruan ako, nilagyan ako ng koronang tinik, pinahiya ako, pinaglalakad ako halos ubad, pinaghagupit ako hanggat nagkasugat-sugat yung katawan ko. Pinako ako sa krus, iniwan ako hanggat mamatay ako. Parang ikaw pa lang yung pinagdadaanan mo, nagreklamo ka na. Hindi ko alam kung paano nangyari sa akin yung experience na yan. So, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko nun. Kasi gre-reklamo na talaga ako kasi yung panahon na may tumakbong daga sa mukha ko. So, isipin mo yan. Tulog kami, tumakbong daga sa mukha ko, katawag ko, pag tayo ko, siyempre, matik yun. Daga. Nauntog ako, talagang galit na galit ako. Awang-awa ako sa sarili ko. Pero siguro yan, may naging ganun akong karanasan na reklamo ka. Parang, kaya ako nga, ito lahat na kaya kong gawin. Tinanggap ko lahat yun. Ikaw yan palang pinagdadaanan mo, nagre-reklamo ka lang. Kaya nga, lahat sila niya, parang sasabihin sa sa pagdarasal ko ngayon na, lahat na nangyayari lang dahil pinapayagan ng Panginoon Diyos. Lahat na nangyayari yan dahil kalooban ng Panginoon yan. Tiwala ka, sumunod ka. So parang ganun sa akin. Dumaan ako sa ganun. Kasi talagang panahon na yung galit na ako sa Diyos. Galit na ako talagang awang-awa na ako sa sarili ko. After that experience ko, doon nagbago na yung pangungulungan ko. Tinanggap ko na lahat na nangyari sa akin yon nangyari lang dahil kalooban ng Panginoon. Ibinigay ko yung obedience ko, ang pagtupad ko na, sige Lord, kung ito ang kalooban mo sa akin, tatanggapin ko na to. Yayakapin ko na to. Tapos, yun na nga. From that time on, yung tiwala sa Panginoon na. Kung hindi ako dumaan sa ganong pagsubok, hindi ko mapagtatagumpayan yung ano ko. I will come out of that place broken. Siguro basag-basag ang pagkatao ko. Kung hindi dahil dun sa isang grasya na pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos na paliwanag sa akin bakit nangyayari sa akin yon.
So yun na nagpahupa ng bagyo sa damdamin ko nung panahon na yun. Ayun po yung pinangahawakan niya po dun sa... Oh, yeah. Kumbaga, niyakap ko na yung krus. Kumbaga si Kristo nga. Kung ano-ano kaya niyang gawin, tinanggap niya. Isipin mo, kung ikaw ba si Kristo, una pa lang Romano na pumalo sa'yo, ganun mo ng ipis yun, pwede. Di ba? Pero tinanggap niya lahat yun. Kaya gano'n na rin siguro sa akin, no? Yan na yung naging attitude ko. Kahit na ano pang dusa to, Lord, sige. Hindi naman mangyari to kung di mo kalooban to. So, yun. So, dun, yun na, siguro the best way to describe that, yun na nagpahupa nung damdamin, ng pati kalooban ko, lahat na. Pagkaluluwa ko dun na, kumbaga, yun na yun. After that, yun na yun. So, nagmayor na ako pagkatapos nun. Kumbaga, tinanggap ko na yung mga kasama kong bilanggo noon bilang kasama na sa krus na bibit-bitin ko. Marami-rami tayo natulungan doon. Siguro, yun ang ano. Yung mga makapanood nito na natulungan ko, kayo na mag-comment dito. Bukod po dun, sir, no, sa mga nabanggit po niya, ano po yung parang paulit-ulit pong tumatakbo sa isipan niyo ng mga time po na yun? Yung paghahangad pa rin na mabawi itong bansan to sa mga demonyong sumisira rito. Yun. Di ko alam bakit. Nagreklamo na nga ako sa Panginoon Diyos noon eh. So, bakit ba? Ito pa rin mga kaisipan na to, ito pa rin kalooban na to, ang lagi mo binibigay sa akin. Bilanggo na ako. Senior citizen na ako, wala na akong pera, wala nang ganon. Ang nabitbit ko paglaya ko, napakatingkad na pag-asa para sa bayan natin. Hindi ko alam bakit. No? So siguro, kaya ako nandito. At least maibahagi ko yung gano'n. No? Kasi ini-expect nila siguro paglaya ako sa Bilibid parang, kaya sala, para ka lang nagbakasyon na. Siguro iniisip nila, tumanda na ako na gusto. O kaya yung parang, ang tawag doon sa Bilibid, gupi. Yung parang, gupi ka na, yung talo ka na, bagsak ka na, napakulong ka na namin. Hindi, lumabas ako. Mas pumuti pa nga raw ako nung lumabas ako. So, ganun. Pero sa Erto po, no, kasi usually po, yung mga nakakausap ko po na nanggaling po sa bilangguan is yung family po nila na aapektuhan in one way or another. Okay lang po sa inyo. Yung family po ninyo, paano po siya na-apektuhan? Hindi, sobra. Every member of the family went through their own versions of hell. Talagang lahat sila dumaan sa napakaraming pagsubok. No, nagkaroon ng depression yung anak ko. Like yung bunso ko na nasa pag-aaral pa, felt so helpless na alam daw niya, nagdurusa ako sa bilibid. Pag naririnig niya mama niya umiiyak sa kwarto, wala siyang magawa. In fact, I just learned of this last week. Can you imagine yung sugat sa kalooban, sa kaisipan, sa puso ng mga anak ko na naririnig daw niya yung mama niya umiiyak, wala siyang magawa. So, in their own hearts, para isip nila, napaka-inutil naman natin, napaka-helpless naman natin, na wala tayong magawa sa pagdurusa, maibsan pagdurusa ng mga magulang natin. So, naging coping mechanism nila, inisip nila, siguro tanga tayo. Wala tayong magawa eh. Inuubos sila oras sila, paglalaro-laro na lang. Kasi nga, so can you imagine? I just learned of it last week. Kasi sabi ko, tapos na yan. That season of helplessness is now over. You must now begin to heal yourself. So doon ko lang, buti na ba mo yan? Noon ko lang na-realize kung anong, kaya pagka ang corrupt na sistema, may inaping isang tao, hindi lang pala isang taong yun ang inapi niya. Inapi niya yung buong pamilya niyan. No? Kaya, ganun na lang ang ano ko sa mga magnanakaw sa gobyerno. Naawa ko sa kanila na di naman matahimik ang ganyang buhay. Mapera, may marami kang material na bagay. Pero yung pinagmumumura ka ng ilang milyong tao, hindi masayang buhay yan. Pero more than that, that's why in my prayer, I always pray for restoration and justice sa mga biktima nila.
I pray for forgiveness at mercy sa mga magnanakaw na to. Lagi ko silang pinagdarasal sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo to mga nalin lang ng demonyo to. Kasi yun ang isa pa natutunan ko sa Bilibid na wala naman taong pinanganak ng masama eh. May ikaw ba sanggol? Sabi ko nga rin sa mga tao ko. Ikaw ba nung sanggol ka, sinabi nung magulang mo rin sa mga kumpare niya o sa mga tiyuin mo, itong anak ko to, paglaki nito, magnanakaw sa gobyerno to. O ito, paglaki nitong sanggol na to, mamamatay tao to. Ito, magiging sinungaling sa media to. Di ba? So, wala naman eh. But as they grow up in sa lipunan, ganun nga, ang lipunan, kumbaga, pinag-aarian talaga ng demonyo to. Kaya, so, yan ang ano natin. Lagi ko, kasama pa rin sila sa panalangin ko na sana mabuksan. Kasi naniningil ang demonyo. Isa pa yung nakita ko rin sa mga kwento ng... Kasi nung nasa Bilibid kami, kasama rin sa sistema ko sa butas ko o sa selda ko, na live sharing. Kwento kayo. Ganun. May mga template lang ako. Family background nyo, kailan ka nag-umpisang gumawa ng bisyo, ano yung kinakulong mo, ano yung natututunan mo sa pangungulungan. At doon makikita mo yung mga tao na para sa akin, nalin lang talaga ng demonyo. They were never, kumbaga, given the chance na maano. Pero nang nagbagong loob, kumbaga, tawag ko, hinipon ng Panginoon ng puso nila, kita mo, they turn again to a person that maybe to their victims or the family of victims, hindi nila ma-imagine na pwede pala maging mabuting tao itong taon to. Ano? Ganun din yan, yung mga nagnanakaw ngayon. At marami na rin, lalo yung mga nahuli na, nagsisisi na yan. Pero yung hindi pa nahuhuli, marami dyan nag-iisip, ang galing ko talaga, di pa ako nahuhuli. Ito, sasabihin ko kung sakali meron makapanood nito sa atin na nagnanakaw sa gobyerno, o sa kapwa nila, o sa kumpanya nila, pasalamat kayo at hindi pa kayo, kumbaga, tinatapik ng Panginoon Diyos. Dahil pag tinapik kayo, bibitawan din naman kayo ng demonyong. Nakikita mo ba, pagka nahuhuli, turuan na ng turuan? Ganyan yan. So, yung mga kasama dyan, demonyo kayo na, kumbaga, saya-saya nila. Pag yan, the moment na magkahulihan na yan, kumbaga, ma-flashlight na ng katotohanan ng Panginoon yan, turuan lahat yan. Kaya sa akin siguro kung meron ng just in case na may makachamba na nanonood sa atin ngayon na may ginagawa pang ganyang kalokohan, magsisi na kayo. Magbagong buhay kayo. Dahil ako nang sasabi sa inyo, naniningil ang demonyo. Kung di ka man ikaw mismo sisingilin, baka yung mga mahal mo sa buhay ang singilin yan, mas masakit yan. Sir, nung nakalaya na po kayo, ano po yung naramdaman nyo? Tsaka ano po yung parang unang-unang ginawa niyo po nung nakalabas na po kayo? Gusto ko sanang mag-inuman kami ng mga anak ko. Yan, 3 taon kong pangarap yun. Sabi ko, paglaya ko, unang gabi ko, ayahin ko yung mga anak ko. Kasi 4 na lalaki anak ko, sa babae, nasa Amerika naman. So sabi ko, mag-iinuman kami. Ikukwento ko yung, kumbaga habang napaka-tingkad o very raw pa yung mga lesson sa akin ng Bilibid, kukwento ko na sa mga to para baka di ko na makakalimutan. And nangyari naman, pagpasok ko sa bahay, kinagat ako ng aso namin. So, kaya dyan mo makikita na huwag kang plano ng pangsarili mo dahil may sariling kalooban ng Panginoon at yung kalooban niya masusunod eh. No? Kasi tuta pa yun nung umalis ako. Rottweiler pa naman yun. So, akala mo, hinampas ako ng kahoy na may pako. So anyway, so yun. But actually, ginawa ko, naglinis sa bahay. Kasi siguro, natawa nga ako kasi may nasakyan din ako na ex-convict din siya. Galing din siya ganun din ginawa niya. Siguro kasi galing kami sa napakaruming lugar. Tapos na konting bahay na namin yon. So siyempre ayoko na ulit kumbaga manirahan pa sa napakaruming lugar. So yung mga hindi nalilinis ng yaya, nagulat siya, pinagkukuskus ko yun, no? So yun, no? Nilinis ko lang siguro mga ilang linggo ayoko lumabas.
Ano lang, so linis ko lang na nilinis yung bahay namin, pati yung mga dating mga cabinet, yung mga hindi naman mga storeroom, nilinis ko lahat yun. Siguro yun na nga, ngayon na natanong mo yun, yun na siguro na ayoko na ng marumi. Kaya kahit sa lipunan, kahit sa pagkatao, ayoko na ng marumi. No? May mga naging regrets po ba kayo, sir, na sana hindi na lang ako nagganon? Naisip mo ba Wala. yun at some point? Wala. Walang, kasi pagka, yung isa, when you commit yourself to a cause, katulad yan, na, okay, to a faith, na, yun talagang kalooban ko, gusto ko makakita malinis na bansa, maunlad na bansa, proud na tao. Lalo na yung mga bata, na mabigyan yung mga bata ng katulad. Napakasimple kasi nung nung pananampalataya ko na love God above, with all your heart, all your mind, ganun. Tapos love your neighbor as you love yourself. Yun lang ang, wala akong masyado seremonya sa buhay ko, yun lang ako. At maranasan din lang ng ibang tao, lalo ng mga bata, yung buhay na talagang nakalaan para sa kanila. Okay na ako doon. Yun. Magawa lang natin yun sa kapwa natin. Okay na to. Nung nakalaya na po kayo, sir, no? Naramdaman niyo po ba na may pagbabago in any way sa galawan po dito Oo sa naman. Kitang-kita yung pagbabago, mas malaki na ninanakaw ngayon eh. So, kasi pwede ka magbago na paunlad, di ba? Pwede ka naman magbago na palala. Ayun. Dati sa amin, pailan daang bilyon lang ninanakaw. Ngayon, 17 years after, trillion na ninanakaw eh. Kaya nga sasabi ko, kumbaga sa mga amin na nag-aral talaga kung paano tumatakbo ang isang bansa, isang gobyerno, isipin mo, parang ipo-ipo, parang whirlpool, na palaki lang siya ng palaki. Ganyan, maliit ang ninanakaw, ganyan, palaki ng palaki. Tapos, lahat kasama na sa pagnanakaw. Pati nga yung mga nandyan sa traffic aid, kasama na. Lahat sila nagnanakaw na. At, hindi na yan mapipigilan ng isang grupo lang. Yan, magigiba yung ipo-ipong yan sa sarili niya ng bigat. Yan, just like kumbaga, katulad sa totoong ipo-ipo, kaya yan babagsak yan pag ang bigat-bigat na niya, at pag bumagsak yan sa lupa, it will create a lot of destruction, pero mabibiyak na siya. Sa akin, okay nga, sa aking mga pag-aaral, yun na yung hinihintay ko. Kasi, sobrang ng bigat ng korupsyon sa Pilipinas, halos ginagatasan na nila lahat ng pwedeng gatasan, gagatasan na nila lahat. Ngayon, sobrang bigat niyan, babagsak na yung mga yan. Babagsak to hindi dahil mayroong mga mabubuting tao na lumaban sa kanila. Hindi, babagsak to dahil sa kasakiman nila. Sa bigat na nung ginawa nila, kasi sabi ko nga, itong skandalo ngayon, away lang ng mga magnanakaw to. Ayan mo sila. Hindi titigil yung mga yan. Hanggat may nananakaw pa sa Pilipinas, hindi titigil. Sabihin mo na, mahiya naman kayo. Walang hiyaya. Hindi mahihiya yung mga yan. So, pangit ang pakinggan, walang hiyayabag yan. Sabihin nila natin, hindi sila mahihiya. No? At magkukunwari yan, magtuturo-turoan yan, pero walang ibang patutunguhan to. Katulad sabi ko sa inyo kanina, gigiba ito. On their own weight. Sa bigat ng sarili lang kasakiman. At pag bumagsak to, magkakabiyak-biyak to, ito na sasabi ko, tatlo lang pwede mangyari. It will attract external enemies. Kasi nga, ang corrupt na bansa, mahina yan. So, nga. Kaya tayo laging inaapi-api ngayon ng China dahil nga alam niya wala naman tayong kakayahan. O kaya, it will attract internal enemies. Sila mag-aaway dyan. Mag-aagawan sila sa mga natitira pa sa bansa. At pangatlo dyan, as I said, a new strongman will emerge. Kasi yung mga pangkaraniwang Pilipino, maghahanap sila ng kaayusan eh.
Kaya pag karamihan nga tinanong mo, sinong ipapalit natin? Sinong ipapalit natin? Lahat silang naghahanap, sinong ipapalit. Di ba? Kaya maraming hindi kumikilos kasi wala tayong nakikita sinong ipapalit natin, no? So, tatlong yan mangyayari yan. Either one of them will really happen. Sinasabi ko to dahil nagpupropeta ko, hindi. Sinasabi ko to base sa kasaysayan ng ibang bansa na dumaan sa katulad na ganitong grabeng pang-aabuso. Dito po sa Ipo-Ipo po na nabanggit po ninyo, sino po yung pinaka-apektado po dito? O siyempre, yung mga tao. Yung mga habang yan, nag-i-enjoy pa yan dyan. Sa ikot-ikot na yan. Akala nila makokontrol pa nila yan. Sa totoo lang, di na nila makokontrol yan. Di na yan. Ang apektado lagi, yung pangkaraniwan tao. Yung walang boses na tao, yung walang perang tao, yung matatraffic mamaya dyan sa EDSA, na pagod na sa trabaho niya, makikipila sa MRT, makikipila sa bus o sa jeep, uuwi siya. Lahat yan may tax. Yung pamasahe niya, nagbat sa gasolina yung driver, lahat yan. Yung lilibangin na lang niya sarili niya sa cellphone niya habang natatraffic siya, may tax lahat yan. Sila, kayo mga nanonood ngayon, kayo ang pinaka-apektado sa pagnanakaw ng mga to. Kaya nga, hindi ko nang masisi na maisip nila, galit ako pero wala akong magawa. Diba? So, yan. So, ang kaibahan kasi nung galit na parang inisip niya wala na siya magagawa. At yung galit na naisip niya, may magagawa pala ako. Napakalaki na. Napakalaki ang diferensya niyan. Nasa kalooban ng Panginoon kung kailan na naibabagsak yan o hindi. Kasi, yung ngayon na walang nakikita kung sinong papalit, walang leader, kalooban ng Panginoon yan. Kumbaga, sa sobra ng kasamaan ng mga Pilipino, na lahat nagpakain na sa sistema. Kasi, noong 2007, noong 2008, noong panahon ko, yung mga akusado ngayon na mga nagnakaw, hindi ko na lang babanggitin dahil karamihan kaibigan, kumbaga wala namang masamang tinapay sa akin. No? Noong panahon na yon, yun mga tagapagtanggol ko sa Senado, gano'n, pati sa personal na buhay, mga anak ko, kung ano-ano, kumbaga sila yung mga lumalaban sa nakaupo nun. Ngayon, 17 years after, sila na yung mga akusado. Naku, kung ibig ko sabihin, wala sa tao na yan. Nasa sistema na yan. Kumbaga, sabihin mo, ito, habang nasa labas pa, malinis to, malinis to. Pag pinasok mo sa gobyerno na puro putik, putik na rin yan. Sa dami-rami po ng mga naglalabasan ng mga corruption scandal po ngayon, no? As a nation po, ano po yung pwede nating gawin para mag-move forward po? Alright. Siguro, ang una is malaman, okay, kung kikilos ka, dapat alam mo yung katotohanan kung saan ka gagalaw, di ba? Okay. Tulad sinabi ko rin sa inyo kanina, kung pababayaan lang itong mga kasong to sa kamay ng sistema, walang mangyayari rito. Kasi sigurado ko, masasampahan ng kaso yan. Pagdating yan sa Sandigan Bayan, wala nang media ron, wala nang nakakita ron, wala nang audience doon, patay na tayo dyan. So, katulad nga, kinukwento ko, katulad sa amin, pagkalipas lang ng 6 na taon, yung iba 9 na taon, yung iba nga 20 taon eh. Di ba? Paganunin lang yan. Palalamigin lang yan, karamihan dyan maabsuelto. Pero may masisentensyan dyan, yung mga maliliit. Sigurado rin ako may mga masisentensyan dyan. Pero yung malalaking isda, wala yan. Wala yan. So anong sabi mo nga? May magagawa talaga. Na hintayin na, wag na maghintay pa ng sinong ipapalit? Wala yan. Kasi kung yung papalit dyan, sabi nga ni Rizal, those who contributed to the ruins of the country will have no place in its glory. Kung sino yung mga naging
kapangkat ng mga dumurog o sumira sa bansan to, huwag kayong mag-expect dyan, katulad nung EDSA 1. Yung mga hinirang na bayani ron, sila rin naman yung sumira eh. Tapos, dahil lang nag-away-away sila, bayani na rin ako. Huwag. Hindi talaga. Yan, kung makikinig naman tayo sa bayani nating si Rizal, hindi yon. So, kung sino mamumuno dyan, na uusbong na bagong leader, hindi pa natin nakikita ngayon. Kasi pag nakikita mo yan ngayon, ibig sabihin, nasa sistema na yan. Ako ibig sabihin ko. Pag sabi mo, kasi sinong ipapalit? Ganun. Ako at least sa mga pag-aaral namin, o sa kalooban ko, alam ko na kung sino man magiging ihirang nila later on na mamumuno dyan, hindi pa pinapakita ng Panginoon sa atin. Kasi wala siya sa sistema eh. So, yan. Sa tingin niyo po, sir, mga gaano pa po katagal yung bubunuin ng mga Pilipino sa sistema nila? Okay. Ganito yan. Diyan na ako kumbaga, diyan na ako will step back at ipagkakaloob ko yung sagot na yan sa Panginoon. Kasi kahit na yung sa Biblia, pag kinano mo, marami nagtatanong sa Panginoon, kailan ba babalik ang si Kristo, di ba? Ganon, parang walang kaibahan yan dito sa tanong na to. Hanggang kailan to? Siguro, if I can, is pagka marami ng Pilipino na nagbalik loob sa Panginoon, sabi, Panginoon, di na namin kaya itong mga demonyon to. Tulungan mo na kami. I'm sure pakikinggan niya mga Pilipino. Sinasabi ko to hindi dahil sa sarili naming karanasan at ng libo-libong kasama ko sa bilibid. Na pag talaga nang makita mo na yung taimtim na, taus-puso na, yung kanilang pagsusumamo na, Panginoon, sorry, di na namin kaya to. Ikaw na. Doon, mangyayari yan. Kaya doon ako excited. Makikita pa pagkakaloob sa atin na sa akin ng Panginoon na makita ko itong bagong to. Kasi, lalo kung may yung mga nanonood sa atin ngayon, maalala nila yon na pagka nagkaroon ng tagumpay ulit, wala kayong iiwan na kahit na anong bakas, walisin nyo lahat yan. Pagkakaloob sa akin ng Panginoon yung grasya na makita ko yon, siya lang nakakaalam. No? Pero, believe me, mangyayari yan. May ilan lang kayo na maniwala dyan at humingi ng gabay sa Panginoon, mangyayari yan. Di naman niya kailangan ng napakaraming Moses o napakaraming, kumbaga, David. Usually yan, isa lang, dalawa lang yan. Pero alam mo, meron siguro, napag-usapan na rin natin to, merong konsepto sa China ang tawag mandate of heaven. Kasi sa China, unlike sa ibang mga lahi na dapat anak ka ng hari para ikaw papalit sa kanya, ganon-ganon. Doon sa kanila, mulat sa pulang kanilang kasaysayan, doon kahit na minsan magsasaka ka, pero by some twist and luck ng buhay mo, umaangat ka ng umaangat, sabihin nila, ito yung may mandate of heaven. Kumbaga, ikaw yung binasbasan ng langit. That no earthly forces can stop your ascension, yung pag-akyat mo. I'm sure meron din napipili Panginoon dito sa atin. No, meron na siya dyan. Meron na siya nakikita-kita dyan. Hindi pa lang niya, kumbaga, inilalabas sa bansa, no? So, ako excited din ako na, yan. Dumating na tayo sa puntong yan. Bibiyak at bibiyak, gigibat. O, wala naman talagang to. Pero maganda yung tanong mo, gaano pa kaya katagal? No? Pag wala nakakulong ngayon, na malalaki, uulit to. Mauulit na naman to after a few years. Mas malaki na naman yon. Ngayon, yung mga tao naman sa pagkakataong yon, nasa kanila naman ngayon yung, kumbaga, yung aral. Kasi parang, siguro I will put it this way. Pasensyoso ang Panginoon Diyos sa pagtuturo sa atin ng leksyon eh. Nung 17 years ago kami, pinakita ko na sa inyo, nagnanakaw presidente nyo, ganito. O anong handa nyo bang ipagtanggol ang katotohanan?
Handaan niyo ba ipaglaban ng kabutihan? Handaan niyo ba labanan ng kasamaan? Hindi. O, sige, kulong kami. Sina Napoles naman. Tapos, after niyan, eto na sumunod na mas malaking skandalo. Ngayon, sa mga henerasyon naman nila, sabihin, pinagnanakawan kayo ng trilyon, gano'n. Ano ba? Kaya niyo na bang tumindig? Ayaw niyo pa rin. Ayaw niyo pa rin lumaban sa masama. Takot pa rin kayo na, wala naman akong magagawa. Pangkaraniwang tao lang ako. Sige. Wala pa. Sa susunod, tuturuan na bibigyan na naman tayo ng Panginoon ng pagkakataon. No? Nanakawin naman siguro 10 trilyon. Hanggat hindi tayo natututo ng aral na gusto ng Panginoon matutunan natin, lagi niya tayo bibigyan ng pagkakataon na matuto. Siguro that's the way I'll put it, no? Ayun po, sir. No? Since na-mention po ninyo yung sa recent na issue po, yung kung may makukulong ba, tingin niyo po ba may makukulong doon? Wala makukulong dyan na malalaking tao. Ako na nagsasabi sa inyo, wala. Pero yung maliliit, meron dyan. Hanggat ang, kumbaga, sisteman legal dito. Kaya yan ang actually, buti na tanong yan. Kasi isa yan sa, kumbaga, nakakubling mukha ng korupsyon. Yung sistema ng legal. Kasi yung mga dyan sa gano'n, nagnako sa flood control, gano'n, di ba? Yung Nepo babies, lahat yan, gano'n. Doon nag-uumapaw ang damdamin ng tao ron. Pero yung mas malubhang korupsyon, hindi nakikita, hindi maingay, wala sa social media, wala sa media, nasa korte. Yan ang para sa akin ang pinakamalubha na yung batas ibinigay mo sa sa pera, sa kapangyarihan. Yan ang hindi nakikita sa social media. Yan ang walang walang nakakapag-imbestiga. Di ba? Pero sa mga katulad namin na dumaan mismo sa ganun, at yung makasama ko sa Bilibid, yung mga pero nga ako nung kasama, tricycle driver lang siya. Bumili siya ng cellphone na yung keypad. Tapos, napuntahan siya kasi raw yung nabili niyang na telepono, nakaw. 7 taon. So, yung isa, yung taga-Sursugon, yung mga pinutol na kahoy dun sa may daan nila, nautusan lang siya ng amo niya, kunin mo yung iba. Kinuha. Swak sa bilangguan, sa Bilibid, di ba? Pag kinumpara mo yung mga yun, ano bang krimen ng mga pangkaraniwan tao to that brings them to believe it? Samantala ito nga, kumbaga, pinagmamalaki pa nga nung pamilya nila, lahat na ninakaw nila, pero absuelto lahat. So, siguro yung isa sa mga isang matanto, sabi nga, if this is show about realization na, yung sektor na yan, ang may pinakamalaking, kumbaga, ambag, bakit ang korupsyon sa Pilipinas, palala ng palala. Dahil yung mga korte, karamihan, hindi naman natin sila lalahatin, di ba? Hindi naman pwedeng lahat talaga, lahat masama. Pero dahil sa karamihan sa kanila, ganyan. Pumunta ka sa Sandigan, at least ako sa Sandigan. Nakasabay ko ron, yung na-convict, isang barangay chairman, nagpagawa ng barangay hall niya na yung buhangin na ginamit, hindi naman daw binili, yung hinukay lang dun sa ilog nila. Swak siya, 6 na taon. Pero isang mayor, nagpagawa lang ng arko, welcome, ganon-ganon, na 200,000 mahigit, hindi rin nabid ng tama, kulong. So, kung yan mga ganyang kaso ang sinesentensyahan dyan sa Sandigan, samantala yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, laging absuelto, laging insufficient evidence, anong ina-expect natin? So, yan ang walang, kumbaga walang nakakapansin yan o walang pumapansin. No? So, yan. Kaya pag tinanong mo, may makukulong?
Meron dyan mga maliliit na makukulong. Pero yung malaking isda, wala yan. Nga pala, para sa linawin natin, hindi ko to sinasabi para mawalan tayo ng loob. Sinasabi ko to na pag hinayaan natin ito sa normal na takbo ng legal na sistema o sanabi na konstitusyon, na constitutional, walang mangyari. Gusto nyo may mangyari, nasa inyo yan, di ba? So, sila rin naman, sabi ko nga sa inyo kanina, sila rin naman, di sumusunod Yung nga, di ba, tinignan nila, Section 26, bawal ang dinastiya, pero lahat sila dinastiya, di ba? Pag sila lumabag ng konstitusyon, okay lang. Pero pag yung konstitusyon gagamitin na sa laban sa kanila, hindi nila papansinin yan. Siguro, final message ko is, yun na nga, yung buong loob, buong pusong pananampalataya na ito lahat nangyayari dahil pinagkakaloob lang ng Panginoon. May aral tayo ritong kailan matutunan. Hindi ito kumbaga endgame na panalo ang kademonyohan, hindi. Ito may tinuturo sa atin ang Panginoon dito sa kadiliman nangyayari sa lipunan natin. At ako mismo papatunay sa inyo na never mananalo ang kadiliman sa liwanag. Kahit anong dilim ng lugar, magsindi ka ng isang ilaw dyan, flashlight, o yung cellphone mo, buksan mo flashlight mo, magliliwanag yan Yun lang kailangan na tumapang ang mga Pilipino sa kanilang pananampalataya. Hindi itong pananampalataya na nagdadasal ka. Hindi pananampalataya na nananalangin kumikilos ka na, Panginoon, hindi na namin kaya to, pero gabayan mo ako rito, buwal sa atin to Yan lang siguro yun ang yung pinaka-end message ko. Wala pa akong nakitang dilim na hindi napigilan ng liwanag. Hindi lang to, kaya marami, hindi. Isa, dalawa. Okay to, so, kaya rin ako, kasi yung mga tao na usually na hindi ako kilala, hindi ako naririnig, ito gusto ko talaga masabi sa inyo kaya na ako pumunta, Hindi forever tong kadiliman na to sa Pilipinas. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kumbaga, naghahari lang mga uring demonyo sa atin ngayon. Pero nasa atin yan kung lalabanan natin to o hindi, o pababayaan na lang natin. Hindi, ang kailangan natin yan, hindi dasal-dasal lang na tapos sarili mo lang, Ang kailangan natin ngayon, yung pananampalatayang kumikilos at nagmamasid. So, yun ang pinaka-ano ko na napakagandang bansa ito. Napakayamang bansa, napakabuting mga tao na wag nating kumbaga ibigay bansa to sa mga masamang loob. Okay? Marami dyan. Kung magsasama-sama lang yung mga Pilipino na nagmamahal sa bayan, taob to. Ilan-ilan lang naman yan. Wala tong, siguro yun nga, wala tong kaibahan ng ilang daang Kastila lang naman kumubkub sa Pilipinas Kaya nung nagpasya sina Rizal, sina Bonifacio na panahon na magsikan, taob sa kanila yan Ilan lang naman ang ilan daan lang naman yung mga nandyan na naghaharing lahi Diba? Naghaharing uri. Pagka yung milyong Pilipino nagkaisa, hindi nga milyon di ba? Nagkaisa na, hindi na namin papayagan to, buwal yan. So yun ang yun ang huling mensahe ko na panghawakan yung pag-asa na yan, panghawakan yung pananampalataya na yan, panghawakan, wag yung lakas ng loob na kaya yan. Kaya tong tapusin tong kadiliman na to sa kasaysayan natin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!